Kailangan mananampalataya ka ayon sa inaano ng puso. Amen. At kapag natutunan mo na mga bagay patungkol sa Diyos, ikaw na mismo ang makakaalam kung paano mo iiwasan ng danger. Yan ang mga ano ko yan. Sa totoo lang, kahit ako, pastor, palagi naharap sa danger, pero tiwala ka lang sa Panginoon. Amen? Yung isang araw, munti kami bumangga eh. Pero sabi ko, bumalo lang ako. Wala, hindi naman natulog. Pero siguro, wala Panginoon, wala na rin. Question eh, bakit yung anak mo namatay dun sa siksa? Hindi ko na po hawak yun. Alam ko lang sa kanya, tinunami siya. Kung ang ganda nun ang buhay, wala naman tayo magagawa. Ang mahalaga dito mga kapatid, whether we live or we die, nasa Panginoon tayo. Amen? Kaya doon, dito ko na lang tatapusin kasi yung susunod na medyo gulo rin itong armor of God no? Yung verse 11, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, tatalakayin natin yan ng bukod. Pero sabi dito, sa wakas, magpakatibay kayo. Magpakatibay kayo sa Panginoon. Bilang panghuli mga kapatid. Makikita nyo, sa mga bahay na nasa Panginoon, wala nagtayo ng bahay, di ba? Kahit sabi, itayo ninyo sa ibabaw ng bato, ibig sabihin yung pundasyon, ayusin ninyo. Kasi doon, may nagtanong bakit ganyan ang mga bahay dito sa Baguio? Mga nakaganon daw. Sabi ko, yung mga bahay na yan, alam ng engineer yan kung paano na i-design na hindi yan bubuho. Naintindihan niyo? Yun nga MOA, na ano yan yung MOA, na lubulubog daw yun. Medyo nagsisink na kaunti. Kasi ang MOA, anong tawag ka? Reclamation area na kasi tinambak yun. Pero yung nag-design ng mga building diyan, nakapilote po yan, nakabound po yan. Hindi po yan nakabound sa ibabaw ng lupa. Ang mga structural engineer, pag naglagay po yun ng alam niyo yan, bagong gawa rin ang bahay nito na kung hindi po tatama yan sa matigas sa bato, hindi pa titigil ng pagbukay. Ganun po ang design niya. Amen. Hindi po yan katulad ng lamesang ito, nakapatong lang ito, na pag bubuo yung bubuo, hindi po. Alam po nila yan. Yun din ang sinasabi nito mga. Alam din niya ng tao. Palagay ko alam din niya ang kalooban ng Panginoon. Tama yun. Para siguraduhin natin hindi gumuho ang ating pananampalataya, ay di, i-ano mo sa bato. Diba tama naman yun? Ang sabi nga ng Biblia, ang matibay ng bato ay ang Panginoon sa Kristo. Solid rock yan. Kaya nga sabi niya kay Peter, and thou art Peter, upon this rock, I will build my church. Palagay niyo sino tunutukoy? Si Peter o ang Panginoon sa Kristo? Yung iba sabi si Peter, hindi po. Ang tinutukoy doon ay sabi, upon this rock. Siya tinutukoy. Ang Panginoon sa Kristo. Kasi si Peter yung mga pangalan niya, pero mahina si Peter, pero hindi yun ang basihan ang Panginoon sa Kristo. Sa yung solid rock, abutin man tayo ng kamatayan o hindi, tandaan natin, pagsusuli tayong lahat sa Panginoong Diyos, namatay ka man, bubuhayin kang muli, at magsusuli tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi na lang dito, tayo mga nandito pa, magpakatibay na lamang po tayo. Amen po mga kapatid. Yun lang mahihiro sa inyo, magpakatibay tayo. Sinabi magpakatibay, siguro din natin ang pundasyon natin ay nakabase sa ating pong pananalig sa ating mga Diyos. Ay manalangin, ilang Diyos, maraming pong salamat. Sapagat hindi lamang pundasyon ng pananampalataya ang aming pinag-usapan. Una, pananampalataya. Ikaw bilang anak ng Diyos. Sumunod po ang pundasyon ng pamilya. Anong gagawin ng magulang sa anak, mga anak sa magulang. At ngayon po sa aming pananalig, sa uling araw, pananampalataya. Kanino po kami sasandal at mananalig? Sabi po, magpakatibay po kami sa iyo, aming Panginoon. Yes, Lord, batid mo ang aming mga kahinaan, ang aming mga limitasyon, kakulangan
Sa inyo po namin ito pinagkakatiwala, Panginoon. Ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan. Siya mag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa lumalalang sitwasyon sa daigdig nito, Lord, ikaw pa rin ang aming kalakasan, ang aming dapat na asahan. Ikaw ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nawa, malampasan po namin ang lahat ng mga pagsubok, mga challenges sa aming buhay sa panahon ito. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat, Panginoong Diyos.